batas upang ito ay maging operational si Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last 3 budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mangangamgam sa kaban ng bayan, ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas, at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik, sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor, yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang pangalawa, there is no certainty of conviction na makikita ngayon na kahit magnakaw ka, pwede kang tumakas, magtago, kagaya ng ginagawa ngayon ni Saldico. Iyan ang ating dahilan kung bakit lahat ng ito mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karahasan. People power na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali pong lahat ng ito kung tumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the Armed Forces be their call of conscience. Ano po yun? That the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state, they are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the Commander-in-Chief, that will render Marcos inutile, and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then huhulihin natin si Marcos, si Romualdez at sila Saldico, papanagutin sila at bawiin ang ninakaw at dinambong na kayamanan. Sir, parang panawagan na rin ba yun ngayon yung pagpunta niyo dito sa AFP na tingnan na yung mga corruption at mag-withdraw na ng support? Yes, this is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kudita ang gusto namin mangyari. Hindi din po mutiny, kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa Konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder, it is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. And that is an urgent conscience call na kasama po ang paglawak ng protesta ng mamamayan. Sir, final na lang from my part. Nanawagan kayo na dagsa ang tao. Yung numbers nyo ngayon, is that a disappointment knowing na, well, I'm pretty sure hindi ito ini-expect nyo na number, no? Hindi po kami apektado dyan because it's not on the number. It's on the purpose. Alam po natin na umiiral sa Pilipinas ang pag-aalangan sa taong bayan na muling magkaroon ng people power. There is an admitted, hindi natin inaamin pero umiiral, ang tinatawag na somehow people power fatigue. Pero hindi tayo naniniwala na habang buhay ay pagod sila na mag-people power. May hangganan po ito. Sa dinaanan ko pong buhay, may tinatawag na ebb and flow. Mayroon pong panahon na ang daloy ay tuloy-tuloy, may panahon po na tuyo. Ang panahong ito ay nagpapakita that we are on a fertile ground. Bagamat konti ang dumating ngayong umaga o sa susunod na mga araw, it does not follow na forever ay hindi lalabas ang taong bayan. Ang nagpapadaloy ng kasaysayan, nobody can predict a people power when it is going to take place. It will have a trigger situation. Hindi ko rin ma-predict yan, no? Ang nasamahan ko po na people power ay yung pagpapabagsak kay ERAP bago ako mag-armado noon laban sa gobyerno nang mag-NPA ako. Pero nobody expected na ganun kabilis, 4 na buwan lang ang kay ERAP. Ang kay Marcos, almost 20 years. So hindi natin may tatakda kailan magigising ang tinatawag na national consciousness. But definitely we are going towards that. Yan ang nararamdaman po namin at nakikita. The ground is fertile for the people to realize, after all, hindi mali ang magkaroon ng people power na mapayapa at may paninindigan, sapagkat ang aral ng 86 people power at ng 2001 na people power
ay pwede nating halawan yon. Ano po yun? Kailangan mangibabaw ang good governance at ang real reforms ay isusunod natin. Otherwise, useless ang people power kung magpapalit-balikan lang ang mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang dahilan kung bakit may pag-aalangan ang taong bayan na magkaroon muli ng people power. We admit to that. Sir, since pinapanawagan niyo po bumaba itong si Pangulong Marcos, sino po sa tingin niya? Sa tingin ko ba si Bibi, sana po ba yung nilook forward niyo na pumalit sa kanya sa question? Yeah, because we are on the side of the constitutional line of succession. Hindi tayo pwedeng manawagan ngayon ng REPCO. The REPCO can only be done kung yan ay magiging national consensus. But right now, the immediate solution is to remove Marcos Romualdez and then have a leadership change and then reforms. Yeah, just like sa panahon ni Gloria, ang mali doon, hindi nagtuloy-tuloy ang pagbabago. Kaya nagkakaroon ng doubts or ang so-called state of undeclared people power fatigue. But I do not believe that the people power fatigue is a permanent status. It is a temporary situation. If ever po na si Titi Sara, malaki po ba yung confidence or kumpiyansa po ba kayo na mas gaganda na kung mismo po pumunta dito sa Pilipinas? Of course, kasi nakita natin na hindi po siya kahit anong sabihin na ina-allege siya doon sa confidential fund ng mga anomalya, na-clear siya ng Commission on Audit lahat. At malinaw naman po ang record ng mga Duterte. Hindi sila ang record na magnanakaw na pamilya. Hindi sila mandarambong. Kaya po nakita ng taong bayan kung paano nag-improve ang Davao. We are not yung parang hook, line, and sinker para sa mga Duterte. But right now, the constitutional line of power succession belongs to the Vice President. And nagkataon na si Sara Duterte yan, naniniwala tayo that she will be capable. Dapat ka naghahanda na siya ng shadow government by now. Last question na lang, sir. Ano po yung inaasahan namin yung 5 p.m.? Mas marami na mag-participate at mayroong mga tao na may mga nasa opisina pa, we hope na magtuloy-tuloy sila dito. But definitely, hindi po itong katapusan. Inuulit ko po, pwede ngayon ay 1, 2, 3, 4, 10 ang nandito. Pero pagkagising natin, ang buong lansangan ng buong Pilipinas, dumadagsa na ang taong bayan. It can happen. Maraming salamat po. Ako po si Ka Eric ng Bangon Sambayanan. Kasama ko dito na namuno ngayong araw si former Undersecretary Ben Ranque. Salamat. Thank you po. Mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the Commander-in-Chief that will render Marcos inutile and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then huhulihin natin si Marcos, si Romualdez at sila Saldico, papanagutin sila at bawiin ang ninakaw at dinambong na kayamanan. Sir, parang panawagan na rin ba yun? Ngayon yung pagpunta nyo dito sa AFP na tingnan na yung mga corruption at mag-withdraw na ng support. Yes, this is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kodita ang gusto namin mangyari. Hindi din po mutiny. Kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa Konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder, it is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Papapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. And that is an urgent conscience call na kasama po ang paglawak ng protesta ng mamamayan. Sir, final na lang from my part. Nanawagan kayo na dagsa ang tao. Yung numbers nyo ngayon, is that a disappointment knowing na, well, I'm pretty sure hindi expect nyo na number, no? Hindi po kami apektado dyan because it's not on the number. It's on the purpose. Alam po natin na umiiral sa Pilipinas ang pag-aalangan sa taong bayan na muling magkaroon ng people power. There is unadmitted, hindi natin inaamin pero umiiral, ang tinatawag na somehow people power fatigue. Pero hindi tayo naniniwala na habang buhay ay pagod sila na mag-people power. May hangganan po ito. Sa dinaanan ko pong buhay, may tinatawag na ebb and flow. Mayroon pong panahon na ang daloy ay tuloy-tuloy, may panahon po na tuyo. Ang panahong ito ay nagpapakita that we are on a fertile ground. Bagamat konti ang dumating ngayong umaga o sa susunod na mga araw,
it does not follow na forever ay hindi lalabas ang taong bayan. Ang nagpapadaloy ng kasaysayan, nobody can predict a people power when it is going to take place. It will have a trigger situation. Hindi ko rin ma-predict yan, no? Ang nasamahan ko po na people power ay yung pagpapabagsak kay ERA bago ako mag-armado noon laban sa gobyerno nang mag-NPA ako. Pero nobody expected na ganun kabilis, 4 na buwan lang ang kay ERA. Ang kay Marcos, almost 20 years. So hindi natin may tatakda kailan magigising ang tinatawag na national consciousness. But definitely, we are going towards that. Yan ang nararamdaman po namin at nakikita. The ground is fertile for the people to realize, after all, hindi mali ang magkaroon ng people power na mapayapa at may paninindigan sapagkat ang aral ng 86 people power at ng 2001 na people power ay pwede nating halawan yon. Ano po yun? Kailangan mangibabaw ang good governance at ang real reforms ay isusunod natin. Otherwise, useless ang people power kung magpapalit-balikan lang ang mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang dahilan kung bakit may pag-aalangan ng taong bayan na magkaroon muli ng people power. We have been to that. Sir, since pinapanawagan niyo po lumaba itong si Pangulong Marcos, sino po sa tingin niyo? Sa tingin niyo po ba si Bibi Sara po ba yung nilook forward niyo na pumalit sa kanya sa president? Yeah, because we are on the side of the constitutional line of succession. Hindi tayo pwedeng manawagan ngayon ng REPCOP. The REPCOP can only be done kung yan ay magiging national consensus. But right now, the immediate solution is to remove Marcos and Romualdez and then have a leadership change and then reforms. Yeah, just like sa panahon ni Gloria, ang mali doon, hindi na tuloy-tuloy ang pagbabago. Constitutional line of power succession belongs to that person. And nagkataon na si Sara Duterte yan, naniniwala tayo that she will be capable. Dapat nga naghahanda na siya ng shadow government. Last question na lang, sir, ano po yung inaasahan namin yung 5 million? Mas marami na mag-participate at mayroong mga tao na may mga nasa opisina pa, we hope na magtuloy-tuloy sila dito. But definitely, hindi po itong katapusan. Inuulit ko po, pwede ngayon ay 1, 2, 3, 4, 10 ang nandito. Pero pagkagising natin, ang buong lansangan ng buong Pilipinas, dumadagsa na ang taong bayan. It can happen. Maraming salamat po. Ako po si Ka Eric ng Bangon Sambayanan. Kasama ko dito na namuno ngayong araw si former Undersecretary ng Pondo. Kung ito po ay hindi kinukonsulta kay Marcos, ang anumang mga congressional insertion, ang anumang pandaraya at pansindikato sa budget, lahat ng ito po ay walang patutunguhan at hindi magiging batas kung hindi pinirmahan ni Marcos na maging General Appropriations Act. Ibig sabihin po, mga kababayan, malinaw na ang layunin po ni Martin Romualdez at nila Saldico at ang mga sindikato na nandyan po sa DPWH at ang mga sindikato na nandyan po sa ating mga kontraktor na kasabwat din ng mga politiko. Lahat ng ito alam ni Ginoong Marcos kung bakit nagkakaroon po ng panggarambong sa taban ng bayan. Mga kababayan, pondo po yan ng mga mamamayan. Ang ating mga pulis, ang mga sundalo, halos hindi po makaagapay ang kanilang sweldo para lamang mabuhay ang kanilang pamilya. Ngayon, nakikita ninyo, limpak-limpak, bilyon-bilyon na pondo po ang ginagawa na para lamang hut-hutin sa kaban ng bayan, at ang reaksyon ni Ginoong Marcos ay simple lang, pailing-iling, paimbestiga-imbestiga. Kaya mga kababayan, malinaw po ang ating layunin dito. Magpahayag ng mapayapa ang taong bayan at nang sa ganun po, magkaroon ng malinaw na paninindigan upang ipaabot sa taong bayan na hindi tayo pwedeng manahimik. Hindi po natin pwedeng hayaan na lamang na magkaroon ng ganitong sitwasyon na ang bilyon-bilyon na pondo sa ating bayan ay pinamamayaan na lamang na ito ay higupin at simutin ng mga magnanakaw sa bayan. Halimbawa po, mga kababayan, saan ka nakakita na ultimo assistant district engineer sa Bulacan
ay kaya-kaya niyang magpatalo ng bilyones na pondo ng ating bayan sa sugal sa kasino. At ngayon, to the rescue pa, si Martin Romualdez at pati si Tito Soto, itinago na nila at pinalusot na itong si Bryce Sindicato Hernandez. Ito po ay na-cite in contempt at dapat na sa custody ng Senado. Malinaw po ang pakikipagsapwatan kung bakit nila tinanggal si Senate President Escudero at ang mga majority ng mga senador na naka-align sa Duterte line of political alliance. Bakit? Sapagkat gusto kontrolin ni Marcos at ni Romualdez ang Senado para ito ay hindi maging instrumento sa pagbubunyag ng mga mamamayan. Laban dito sa nagaganap na kasindikatuhan ng Pandarambo. Alam niyo po ba na si Sandro Marcos, ang anak ni Marcos, ay nandun mismo sa Senado sa panahon na nagkakaroon ng kapangan at maniobra upang patanggalin si Escudero. Walang hiya ang ganitong uri ng kanilang ginagawa. Binalbalasubas nila at todo-todo nila pastangan ang mga taong bayan, samantalang makikita natin ang paghihikahos ng bawat mamamayang Pilipino, samantalang si Marcos at ang kanyang pamilya ni isang dangkal ng kanilang talampakan hindi nakakaranas ng baha. Samantalang lunod na lunod sa pagbabaha ang mga mamamayang Pilipino, milyon-milyon sa ating kababayan ang naghihikahos, gutom, kawalan ng trabaho, kahirapan at patuloy na mga paghihirap at mga kabulukan ng ating lipunan ang dinaranas ng ating mga kababayan. Ito po ang panawagan natin, mga kababayan. At sa araw na ito, bago po tayo matapos sa unang hakbang na ito ng pagpupukaw natin na palayasin na sa poder si Marcos at si Romualdez at dapat po mangibabaw ang katarungan sa mga mamamayan, magsasalita muli po si Undersecretary Ben Ranque. Sa Indonesia po, nung pumunta ako sa Indonesia, sa Jakarta, ay nang sumakay ako sa isang taxi, sinabihan ako ng pulis na dakip daw ang gobernador at nandyan sa Department of Anti-Corruption Building. Ordinaryong pulis, dinakip ang gobernador at kinulong dinala sa Anti-Corruption Department. Sa atin, nandyan ang mga buhaya sa Malacanang, nandyan ang mga kawatan, magnanakaw sa Kongreso at Senado, walang pulis na dadakip sa kanila. Tama! Di ba? Anong klaseng batas meron tayo? Rule of law. Rule of law daw. Pero mismong sumersira sa rule of law ay ang ating gobernong bitbit ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Yun ba ang Pilipinas? Taasan naman natin ang ating level na awareness ng korupsyon. Sa Indonesia, tumaas lang, tinaasan ng parliament ang allowance ng mga member of parliament. Gulo na! Dito sa atin, bumabaha, nagdurusa ang mga tao dahil ninakaw ang pira ng mga walang hiyang politikong leader na kawatan ang mga tao. Maingay lang sa social media. Lahat tayo maingay sa social media. Walang lumabas. Katulad na ginawa sa Indonesia. Sa Nepal, Lisa Marcos, tingnan mo ang ginawa sa Nepal, ang first lady ng Nepal. Nagdarasal ako, mangyari sana sa iyo yan. Wala kayong hiya. Wala kayong awa! Wala kayong awa. At ito ang sasabihin ko. Dito sa bansa natin, dalawa ang national security threats. Una, ang komunista nakapasok na sa gobyerno at administrasyon ni Bongbong Marcos sa pangulawan ni Martin Romualdez at Saldico.
national security threat sila. Pangalawa, si Bongbong Marcos ang pinakaunang national security threat ng ating bansa. Bakit? Hindi marunong mag-isip. Nilagay niya sa alanganin ng ating bansa. Dinala niya ang EDCA at nuclear power armaments ng Amerika upang kung magkaroon ng World War, mauna ang Luzon, masunod ang Metro Manila, buong Pilipinas. Patay tayo sa nuklear. Hindi tayo pinoproteksyonan ng bangag na presidente. Ibig sabihin, hindi siya marunong mag-isip. And that makes sense. National security threat. Ito ang nangyayari sa bayan natin. Marami ang mga pagnanakaw na ginagawa ng mga politiko, lalo ng mga kaandado niya. Hindi siya nag-isip na makasama ito sa ating mga taong bayan. O, dinala niya tayo sa perdisyon. Yun ang sinasabi national security threat siya. Ha? Hindi nag-isip, bangag, at saka baliw. Kaya inabuso siya ng kanyang pamilya, nagnakaw, inabuso siya ng kanyang mga kamag-anak, inabuso siya ng kanyang mga kaibigan, inabuso siya ng mga kalyano sa politika, nagnakaw lahat, lalo na nung binuwag niya ang Anti-Corruption Commission. Nagkaroon ng inspirasyon ang lahat ng mga political leaders, mga leader niya na magnakaw sa pira ng gobyerno. Tayo taong bayan, kayo dito sa media, kumakain kayo, nagbabayad kayo ng buwis, binili ninyo ang mga servisyo at mga pagkain, lahat ay nagbabayad. Nagnanakaw lang ang gobyerno, ninakaw lang ang pira natin. Hindi ba tayo magalit? Wala ba tayong pagkagalit dyan? Kaya nga, valid ang panawagan namin na Marcos alis dyan upang ayusin natin ang bansa nito. Magkakaisa tayo! We will arrive into a conclusion that we will unite Filipinos against corruption. Lumawas na kayo mga tao. Walang mangyari sa mga investigasyon. Tama lang yan. Walang mangyari, Bongbong Marcos, sa payak-iyak mo. Iyak ka ngayon, bukas tawa-tawa ka na naman. Di baliw ka. Ano nga? Hilo? Ha? Iyak ka ngayon, tawa ka bukas. Susundan ka naman ni Claire Castro. Yung si Claire Castro, baliw din. Di ba? Kung ano lang ang sabihin ni Bongbong, sunod-sunod, parang walang utak. Di ba? Wala! Kaya nga, magising na tayo. Ako, believe ako ni Congressman Barsaga. Siya lang ang may bayag. Diyan sa Kongreso. Ha? Bata pa. Ha? Alam na niya kung anong mali, anong tama. Yan ang susunin ninyo, mga taga-Kongreso. Si Barsaga, Congressman Barsaga. Saludo ako sa inyo. Ay, salud, Congressman. Sana dumami ang tribo mo dyan sa Kongreso. Sa ngayon, panawagan natin dahil hindi na ito malunasan ang problema ang hinaharap ni Bongbong Marcos, dapat na siyang palisin. Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Pakinggan po natin, before po sa inyo, sa Raul, dito muna ang dating loyalista sa panahon po ni Marcos at ngayon ay kanya pong nakita ang katotohanan. Pakinggan po natin ang isa nating kapatid, tapos ikaw. Magandang tanghali sa atin lahat na nandito sa
EDSA Israel, harap ng Robinson Gallery. Magandang hapon at mabuhay tayong lahat. Sana sabayan nyo kami rito sa pakikipaglaban natin sa bangag na presidente, sa sindikato siyang pinuno sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Siya ang pinuno ng mga drug lord dito sa bansang Pilipinas. Siya mismo ang pumipirma ng trilyon sa lapi, west ng mamamayang Pilipino para nakawin ng nasabing bangag na administrasyon na ito. Ako po nananawagan ng matiwasay, nananawagan po kaming mamamayang Pilipino sa iyo, Bongbong Marcos, na sana magkusa kang bumaba. Kung ayaw nyo sabitin uli ang sinabit nyo noong 1986, kasama ako sa pagpapatalsik sa inyo. Kami nila Boss Aquino ang nanda sa Welcome Rotonda. Ngayon, nakikiusap kami na bumaba ka ng matiwasay. Huwag nang abutin ng katulad noong 1986 na nangyari sa inyo. Dahil pagka hindi pa kayo bumaba sa pakiusap namin, mas masahol ang sasapitin nyo noon ngayon kaysa noon. Kami po nakikiusap ang mamamayang Pilipino na inyong inaapi, inyong pinagpapasasahan, kinakahasan nyo sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Muli po kaming nananawagan ang buong persa diyan sa Malacanang, lalong-lalo na kay Bubong Adik Drug Lord Marcos, bumaba ka ng matiwasay. Ikaw ang pinuno ng sindikato dito sa bansang Pilipinas. Pinapaikot po ang mamamayang Pilipino, nilalaro nyo ang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng inyong kasinungalingan na bukas makalawa, ito, asenso na at maunlad na ang bansang Pilipinas. Hindi mo kami mapagsisinungalingan sapagkat kami ang mamamayang Pilipino nakabantay at nakatutok sa iyong administrasyon. Pangag, maraming salamat sa atin. At mabuhay tayong lahat. Nakikiusap po muli kami, Bongbong Marcos, sana bumaba ka ng matiwasay at huwag nang abutin katulad na nangyari sa inyo noong 1986. Pag nangyari yan ngayon, mas masahol ngayon kaysa noon. Maraming salamat sa ating lahat. Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat. Ako, hindi ako sanay ng ganitong sitwasyon, subalit naawa na ako kay Tatay Digong. Dahil kinakampanya ko siya ng itaas ang mga sahod ng mga pulis at mga sundalo. Bakit siya ngayon nakakulong sa ICC? Ito ang ang malaking problema ngayon. Shoutout sa iyo, Lord. Sana naman, sir, isipin naman ninyo ang kapakanan kasi iniisip din namin na yung kusang loob namin na hindi maabot sa ganito na bigla na lang halasin ng itong nandito sa paligid namin, ito ang nagpataas ng sahod sa inyo, pati mga sundalo. Sana naman, sir, ako hindi ako namoy-moy bagay. Lugay na ako naglagot. Sa Davao ako naglagot pa. Dagang salamat sa tanan. Magbabalik po tayo mamaya alas 5 ng hapon Magkakaroon tayo ng mapayapa ngunit matatag na panawagan ng pagkundina at panawagan ng mamamayang Pilipino na palayasin na at paalisin na sa poder ang punot dulo ng kriminal na pandarambong sa kaban ng bayan at problema ng buong lipunan ngayon, si Marcos at si Romualdez. Ito na po ang huling bahagi muna ng ating umagang programang ito at magkikita tayo muli dito along EDSA Ortigas mamayang alas 5 ng hapon. Take it away, brother. Ma'am Maria, thank you.
Okay, magandang tanghali po sa ating lahat. Mas lalo na po sa ating mga kasamahan na nandito ngayon, lalo na po sa pamumunuan ng Robinson's Galleria, sa pagpapayag nila na tayo gumamit ng kanilang pasilidad upang mailabas ang ating sama ng loob sa ating mahal na gobyernong ito. At sa ating mga kasamahan ng mga media, maraming salamat. At sana sa pamamagitan ninyo ay may parating natin sa taong bayan ang tama at totoong balita na walang kinikilingan at talagang walang pinoprotektahan, kundi kung ano ang saloobin ng mamayang Pilipino ay iparating natin sa kanila. Ang una po na aking tutuliksain ay ang pumalit na Senate President, Senator Tito Soto, para po sa inyo itong talumpati kong ito. Una, takot ka ba kay Martin Romualdez? Naging sunod-sunuran ka. Tandaan mo, mas powerful ka kaysa kay Martin Romualdez. Bakit sumusunod ka sa kanya? At pinalitan ninyo ang abogado para sa Senate Blue Ribbon Committee. Pinalitan ng isang dating may kaso din na si Senator Ping Lacson. Bakit? Ayaw natin na lagay ng malinis na politiko sa ating pamahalaan. Gusto natin palagi mayroong pro-protekta sa mga politikong korap dyan na magnanakaw, na walang ginawa kundi lustayin ang pera ng taong bayan. Hindi na ba kayo naawa? Mas maraming mga mahihirap ngayon kaysa sa nakakaahon sa buhay. Sana naman gamitin ninyo ang pera ng gobyerno upang solusyonan ang problema ng ating bansa. Huwag na po natin hantayin na dumating ang panahon na magaya tayo sa nangyari sa Nepal ngayon. Pag inantay po natin yun, tandaan mo, Lisa Araneta, kawawa ka sa taong bayan. Romualdez, dapat magkaroon ka naman ng hiyong-hiya sa iyong sarili. Kusa ka na magbitiw bilang Speaker of the House. Kung talagang malinis ang iyong konsensya, magbitiw ka bilang Speaker of the House upang walang bahid, proteksyon ng pag-iimbestiga ng mga kasamahan mo sa Quadcom, ng mga kapwa mo, the longest na congressman. Sa lahat po ng mga congressman ngayon na nandyan na nakaupo, bumaba naman kayo sa laylayan para makita ninyo ang tunay na buhay ng taong bayan. Huwag lang kayo umupo dyan sa inyong upuan na napakalamig, nagpakasasa sa pera ng taong bayan. Mahiya naman po kayo sa mga nagdudugot pawis upang kumita ng kakarampot, at bago pa mapunta sa kanilang mga sweldo ay kaltas na ng inyong nanakawin na buwis ng taong bayan. Mahiya naman kayo, mga putang ina ninyo. Hindi ba kayo naawa? Actually, hindi lang po mura ang karapat-dapat sa kanila sa pagtustay nila ng pera ng taong bayan. Ano ang nalalapat sa kanila? Dapat makulong sila ng habang buhay. Tama ang sinabi ni Tatay Digong. Nung kayo'y tumatakbong congressman, naka-G-Shock lang kayo. Nung nakaupo na kayo, naka-Rolex na kayo. Nung pumunta kayo ng Malacanang, naka-FX lang kayo. Paglabas ninyo, naka-BMW na kayo. Asan ang mga konsensya ninyo? Mahiya naman kayo sa mga ninanakaw ninyo. Hindi nyo pera yan. Sapagkat ang buhay natin dito sa ibabaw ay pansamantala lang. Ibalik ang pera ng taong bayan para sa taong bayan. Ikulong ang
si Marcos at si Saldico. Ipauwiin si Saldico at panagutin sa kanyang mga ninakaw sa taong bayan. Bring him home!